Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Zone, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Stories, the news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong Thank God It's Friday.
at 30 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ribong headlines, 3 district engineer sa Pampanga sibak dahil sa kickback. Taas presyo sa petrolyo sa salubong sa unang linggo ng Pebrero. Bahagi ng EDSA sa kanto ng North at West Avenue. Naku po, magiging matindi raw po ang traffic dahil po sa 3 buwang isasara para sa MRT-7 project. 6 na pulis Maynila nasangkot sa pangho-hold up. Formal nang hinaina ng reklamo sa Napolcom. PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ipinagutos po ang manhunt sa car dealer ng pinatay na Lady Cup. Mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 umakyat na sa 31. Mayroon pong nangyaring pamaril sa Matalam, Cotabato. 4 ang patay, 1 ang sugatan. Presyo ng taya sa loto, 25 pesos na simula sa Pebrero. Pero jackpot price, mas malaki ayon sa PCSO. Tayo nang hinihintay niyan. Mas malaki. Panibagong winter storm, naku po. Mukhang nagbabadya na namang sumalanta sa Amerika. Mga Pinoy po sa US, pinag-iingat. Sa TNT Global News, pangamba sa pagkalat ng Nipah virus, pinawi ng World Health Organization. Sa TNT Sports, ang men's volleyball team ng Signal Super Spikers na maalam na sa 2026 Spikers Turf. At sa TNT Showbiz, dating child star si Rina Dalrymple isinilang na ang kanyang second baby. Congrats! TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sinibak ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang 3 inhinyero ng Pampanga 2nd District Engineering Office dahil umano sa pangingikil at paghingi ng komisyon sa mga kontratista ng mga proyekto ng ahensya. Ayon po kay Dizon, may natanggap siyang report ng ilang opisyal sa naturang distrito ay humihingi umano ng hanggang 8% mula sa mga kontrata ng DPWH. Pinangalanan po mga na-relieve na sina Ranilo Magtoto, Chief ng Maintenance, Arnold Domingo, Engineer 3 ng Construction Section, at Jefferson Ginto, Engineer 3 rin ng Construction Section. Iginit po ni Dizon, mahigpit na pinatutupad ng ahensya ang one-strike policy kung saan agad na inaalis sa pwesto ang sinumang opisyal na masasangkot sa katiwalian. Hinamo naman ng Malacanang si dating Congressman Zaldico na umuwi na sa Pilipinas matapos na magharap ng petisyon sa Korte Suprema habang nasa ibang bansa para ipawalang bisa ang resolusyon ng Ombudsman. Unang nagharap ng certiorari petition si Ko sa Supreme Court laban sa mga alegasyong graft at corruption sa kanya ng Ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat na umuwi muna si Ko para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Nabatid na nasa Stockholm, Sweden si Ko matapos na dito niya na ipanotaryo ang kanyang petition for certiorari laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Mayroong warrant of arrest si Ko na inilabas ng Sandigan Bayan para sa mga kasong malversation at graft kaugnay ng 280 million peso flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. TNT Tomorrow's News Tonight. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na magsumite ng report o update kada 2 linggo kaugnay po ng mga ipinatutupad nilang mga proyekto. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may binubuo ng mekanismo ang Pangulo para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga proyekto ng gobyerno at matiyak na walang anomalya. Nagbabala naman ang palasyo sa mga opisyal na maaari silang sibakin sa pwesto kapag napatunayang sinadyan nilang magsumite ng manipulated o maling report sa Pangulo. Iginit po ni Yusek Castro na bilang mga public official ay walaan niyang puwang ang pagkakamali
kaya dapat pagbutihin ang kanilang trabaho. Pwede nang ma-access ng publiko ang transparency portal ng Department of Agriculture para sa lahat ng Farm to Market Road o FMR project sa bansa. Kasunod ito ng paglulunsad ng FMR Watch Transparency Portal na magiging accessible sa fmrwatch.bafe.gov.ph. Sa portal makikita ang ng publiko ang detalye ng mahigit sa 6,000 proyekto mula 2021 hanggang sa 2026 na nagkakahalaga ng mahigit na 100 bilyong piso, kabilang ang lokasyon, kontratista, halaga at progreso ng konstruksyon. May QR code sa access din sa bidding documents at ila-livestream ang bidding process upang masiguro ang bukas at malinaw na transaksyon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layunin ng FMR Watch na matiyak ang maayos at transparent na paggamit ng pondo ng bayan sa mga proyekto ng Department of Agriculture. Today we are launching the FMR Watch, isang web portal na magtuturo ng daan kung saan papunta ang pera ng bayan. Ibinalik sa Department of Agriculture ang pagpatupad ng FMR or Farm to Market Road projects, and not because we are perfect, but because we are determined to be transparent with everyone's help and cooperation. Yan po si DA Secretary Francisco Tiu Laurel. TNT Tomorrow's News Tonight. Wala pang hawak ang Independent Commission for Infrastructure ICI na kopya daw ho ng Statements of Contribution and Expenditure o SOSE ng ilang kandidato noong pong 2022 national and local elections. Ayon po kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, hindi pa nila natatanggap ang hiniling ng mga dokumento mula sa COMELEC. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kabilang dito ang SOSE ng 7 senatoriables at ilan din ang nakaupo ng senador. Magugunitang nasa 27 kontratista ng gobyerno ang pinagpapaliwanag ng poll body dahil sumunoy campaign contribution sa ilang tumakbo noong nakalipas na eleksyon taong 2022. Kabilang ito sa mga sinisilip ng Independent Commission sa gitna ng issue naman ng malawakang korupsyon sa infrastructure projects kasama ang sa flood control. Bad news sa mga motorista. Namumuro na naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posible ang humigit kumulang 10 sentimo na dagdag sa kada litro ng gasolina, higit naman sa 85 sentimo sa bawat litro naman ng diesel ang pagtaas. Habang sa kerosene, posibleng tumaas ng humigit kumulang 45 sentimo. Ayon po sa DOE, ang pagtaas ay dahil po sa supply disruption sa Estados Unidos, dulot po ng masamang panahon na nakaapekto sa produksyon ng hanggang 2 milyong bariles kada araw. Alam ko madudulas ka ng DOOC. Pinag-isipan ko nga kaya napahinto Department ako. of Oil Companies. Ay pero asan na yung sinasabit pinakakalma tayo ng DOE na hindi na magtutuloy-tuloy ang pagtaas? Huwag ka maniniwala sa DOOC, ha? Mahirap paniwalaan ang kanilang sinasabi, pero lagi na lang bad news, ha? Wala na bang good news dyan sa binabalita ng Department of Energy? TNT Tomorrow's News Tonight. Hindi lang yan. Hindi lang natin nabalita. May LPG price hike din pala. Ay talaga? Wow, this February. Wow. Naku, huwag muna sana kami maubusan ng LPG. Ano ba naman yan? Sana po mas matinding trapiko sa EDSA at bahagi naman ng North Avenue sa Quezon City dahil naman sa MRT-7 project. Inanunsyo mismo ng MMDA na isasarang bahagi ng North Avenue patungong West Avenue dahil sa itatayong turnback steel box girder mula February hanggang May 19. Matagal-tagal tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ho na madaling araw. Bukod po dito ay magkakaroon pa ng 24/7 na road closure sa 2 lane ng EDSA Cubao hanggang Balintawak
Mahaba-haba rin to. Mahaba yan. From Cubao to Balintawak. Oo. Naku po, tatang. 2 lane, ha? Mula February 1 hanggang May 8. At Balintawak to Cubao. Ito yung kabila. Hindi. Tama. Mula February 15 hanggang May 18. Ayon po kay MMDA Chairman Don Artes, malaki ang epekto nito sa traffic. Hindi lang ho malaki. Sobrang laki ang epekto ho, Chairman. Dahil maapektuhan din ng proyekto ang EDSA Carousel Station sa naturang lugar. Paalala ho ng MMDA, bawal daw hong lumampas sa itinakdang schedule ang pagsasara ng mga kalsada dahil maritong humantong sa kaukulang penalty ng mga kontratista. So yung istasyon isasalpak doon sa kanto ng East at West Avenue. North. North. Yun yung kanto na yun. Kasi matao yun. Ayun. So doon isasalpak. Nandoon yung SM North. Di ba merong nandun din yung Trinoma. Di ba meron ng istasyon ng MRT doon? Oo, pero meron lalagyan pa ng isa. MRT 7 yan eh. So idudugtong yan Idudugtong. doon. Yun. Ganun talaga ang... Sino nga ba yung si dating Pangulong GMA ang nagsabi noon, di ba? Ano yun? Pasensya muna sa abala. Ayan. Tapos? Ano yun? Pasensya muna sa abala, susunod na ang ginhawa. Yun. I like that. Ayan. Samantala, kanselado muna sa susunod na linggo ang pag-arangkada naman ng 5-minute response program sa traffic incident sa Kamaynilaan. Ayon kay Metro Manila Development Authority MMDA Chairman Don Artes, pinaplansya pa rin ang sistema bitbit ni MMDA MMDA General Manager Nicolas Torre III mula sa pambansang pulisya. Sa ni Artes, kinakailangan muna nilang magtakda ng dry run para sa nasabing programa at ayusin ang mga communications ng ahensya at sa command center. Sa ngayon, maaaring itawag ang anumang aberya sa kalsada sa 136 hotline habang nakatutok lamang ang Metro Base sa mga CCTV sa pangunahing lansangan. Mukhang si si MMDA Chairman Nebriha. Si Colonel Bong Nebriha. Nakatutok sa may command center na. Oo, masipag na tao yan, ha? Halos hindi natutulog yan. Sa kamantakin mo, nakikita ko yung mga pinupost niya na kapag medyo may problema sa traffic, pwede nang mag-commute sa MRT, ha? Oo. Salamat, Colonel. Pinapakita mong ehemplo. Sana gayahin ka. Tularan ka ng ibang mga opisyal ng gobyerno. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, dumulog at naghain naman ng kasong administratibo sa National Police Commission ang 4 na biktima ng pang-hold up sangkot ng Police Maynila sa Makati City. Sa isang press conference, humarap ang mga biktima para idetalya ang naranasang pananakit, panunutok ng baril at pagnanakaw. Sa investigasyon ng Napolco, may laban sa mga suspect. Hinikayat naman ng Napolco ang iba pang biktima ng naturang mga pulis na magtungo sa kanilang tanggapan para makasuhan ang mga abusadong parak. Tinutugis na ngayon ng Philippine National Police ang mga sangkot sa pagpatay sa isang lady cop at anak nito na 8 anyos lamang, kabilang na ang mga nakatransaksyon nilang car dealer. Ito'y matapos na ipag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at makaraang makita po sa magkahiwalay na lugar ang labi ng mga biktima. Batay sa inisyal na resulta ng autopsy ng SOCO, asphyxia by suffocation ang ikinasawi ng bata matapos na balutin ng plastic ang katawan ng bata. Ano ba naman yan? Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagsilip ng PNP sa lahat ng maaaring motibo sa krimen, habang itinuturing na persons of interest ang isa sa mga ahente ng sasakyan at ang hiwalay na mister ng lady cop na isa ring pulis. Habang iniimbestigahan din lakay, nagsilbi din daw kasing middleman sa pagbebenta ng sasakyan ng lady cop yung kanyang inaanak sa kasal. Talaga? Baka
matindi yata yung motibo itong nito. car agent na Mukhang ito. malalim na investigasyon to ang gagawin, ano ha? Kawawa naman yung bata. Ay, sus, actually, kawawa silang pareho. Karumal-dumal na krimen yan. Naku naman, no. Samantala, nakita naman ng probable cause ng Volunteers Against Crime and Corruption or VACC ang reklamo ng production assistant driver ni Rian Ramos na si alias Totoy na illegal detention at torture laban sa actress beauty queen na si Michelle D at Samantha Panlilio. Sa panempo ng DZRH kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, sinabi niya na dumaan sa halos 2 oras na cross-examination si alias Totoy kaya naniniwala sila sa mga testimonya niya. Ayon po kay Evangelista, may hawak silang ebidensya kabilang ng ilang mga larawan at medical records ni alias Totoy na magpapatunay sa kanyang mga aligasyon. In-interview ko for almost 2 hours, cross-examination, direct examination, at nakita ko may a reasonable probable cause para i-recognize ng VACC yung kaso niya. Nagugat ang isyu sa manoy pambubugbog sa PA driver matapos hindi may balik ang nawawalang film na nasa loob ng ampaw na aksidenteng naibigay dito noong Disyembre na naglalaman ng malaswang content. Hello? By accident, nadala niya pauwi. Pasko yun, holidays, pauwi siya ng summer. Thinking, baka nga yun, Christmas gift. Pamasko. Ang alam ko, nabalik. Nabalik pero kulang. Yun yung hinahabol. Ang aking tanong ng asawa, medyo malaswa. Bukod kina D. Ramos at Panlilio, kabilang din sa nirereklamo ang 2 VIP bodyguards. Gayon din ang 2 pulis Makati na umano'y nanakit at pilit na nagpaamin kay alias Totoy kung nasaan na nga ba ang nawawalang film. Pinag-aaralan naman ng kampo ng aktres na si Rian Ramos at ng beauty queen Michelle D na kasuhan ng libel at perjury ang driver at personal assistant ni Ramos. Ayon sa abogado ng dalawa na si Attorney Maggie Garduque, malaki ang epekto ng alegasyong torture at illegal detention ni alias Totoy sa reputasyon ng kanyang mga kliyente. Tinawag ng abogado na physically impossible ang mga alegasyon ng complainant na nangyari umano noong January 17 hanggang 19. Binigyan diin nito na wala pang formal na kasong kriminal laban kina Ramos at D at iniimbestigahan pa ng NBI ang reklamo ng PA driver. Wala din umanong nakitang senyales ng pambubugbog sa medical examination ng PA driver at hindi rin tugma sa alegasyon ang ipinakita niyang injuries sa media. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Mga namatay po sa paglubog ng MV Tricia Kirstine. Abay, ilan na ba ngayon? 31. Umakyat na po sa 31. Naku po. Samantala naman, 4 ang patay, 1 sugatan sa pamaril sa Matalam, Cotabato. O ito na ha, yung mga mahilig tumaya sa loto. Baka maswerte kayo, ha? Presyo ng taya sa loto, ginawa na pong gagawin na raw pong 25 pesos per ticket. Dati-rati 20 pesos lang, ha? So may pagtaas sa 5 pesos. May pagtaas naman din sa premyo. May pagtaas din ng premyo, hindi lang ho 25 pesos ang taas sa premyo, ha? May pag-asa na tayo maging milyonaryo, Lakay. Kasi kapag ka naka-4 na digit hindi ka ba milyonaryo? Malapit na pag alam ko tumama. milyonarya ka eh. Ha? Malapit na pag tumama tayo dito sa loto kahit 4 na numero lang. Kaya mo, ibibili kita ng pera, sabi nila kay Mayor Deo Macalma. Eto, naku po, ingat po kayo dyan sa Amerika. Ano ho? Meron daw hong nagbabadya na namang winter storm. Ano ba naman yan, ha?
Yung po mga kababayan po natin sa iba't ibang estado ng Amerika pinag-iingat po ng DFA. Sa ating pong TNT Global News, pangamba sa pagkalat ng Nipah virus, pinawi naman ng World Health Organization. Sa sports, men's volleyball team ng Signal Super Spikers nagbabay na raw ho na maalam na raw po sa 2026 Spikers Turf. At sa showbiz, dating child star si Rina Dalrymple, isinilang na raw po ang kanyang second baby. Boy or girl? Yan, malalaman natin mamaya. Pilipinas ang oras, alas 9:33 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. So when you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 Manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento. Tomorrow's News Tonight. Meron mo ng report mga kaibigan, si RH12 Milky Rigunan mula dyan sa Kamara. Batangas Congressman Leandro Leviste, abay mangingibang bansa raw po. 5 buwan. Sarap daw po ng umiinit na usapin sa kanyang solar franchise. Ilang high-level representatives ng administrasyon gusto mo siyang patahimikin. Ibalito mo nga yan, RH12 Milky Rigunan. Milky. 5 buwan ang hinihinging bakasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste para payagan siya ng Kamara. Kasunod umano ito ng request ng ilang high-level representatives ng Marcos Jr. Administration na ipinarating sa kanyang ina na si Senator Loren Legarda. Sa alegasyon ni Leviste, may gusto umanong umalis siya at ihinto ang paglalabas ng mga ebidensya laban sa opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga anomalya sa DPWH projects. Pupuntahan ni Leviste ang 20 bansa sa
sa Asia, Europe, Middle East at North America. Humiling na si Leviste sa opisina ni House Speaker Faustino D. III para sa kanyang travel authority mula February 8 hanggang July 26. Pero hanggang ngayon, walang tugon ang Office of the Secretary General. Hindi sinabi ni Leviste ang dahilan ng kanyang matagal na biyahe sa abroad pero tiniyak nito na personal niyang pera ang gagastosin sa biyahe. Kahit nasa abroad, tiniyak ni Leviste magiging present pa rin siya via online sakaling kailanganing sagutin ang ilang mga issue. Questionable ang timing ng biyahe ni Leviste sa harap ng gagawing motu proprio investigation ng House Committee on Legislative Franchises na pinamumunuan ni Representative Antonio Ferrer sa prangkisa ng solar para sa bayan. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, yun daw pong top 1 most wanted person sa Ilocos Sur na aresto naman sa Malolos, Bulacan. Ibalita mo yan, Federico Manalili. Yes, sa cases at ito nga naaresto nga ng mga matagumpay na naaresto ng mga otoridad ng First Provincial Mobile Force Company ang isang top most wanted person ng Ilocos Sur sa kanyang kinaroroonan sa may area ng barangay Mohon, lungsod nga ng Malolos, Kalawigan ng Bulacan. Sa ulat ng tanggap ni Police Major Norheda Usman, Acting Provincial Mobile Force Company, ang pagka-aresto ng pugante na si alias Big Betty, 24 anyos, binata, residente ng Northville 6A, Barangay Santol, Balagtas, Bulacan. Nang ito'y masilbihan nga ng warrant of arrest na inisyu ni Presiding Judge Leia Agripina Ramirez Florendo ng Family Court Branch 7 ng Bigan, Ilocos Sur. Sa may petsa ito ng Disyembre 17, 2025 at ito'y may kinakaharap na kasong act of lasciviousness and that was at 8 bilang ng sexual assault. At ito'y walang narekomendang piyansa at dito wala nang rin nagawa yung pugante. Ilang bilang ng sexual assault? 8? Ito kasama mo rin, bali 8 bilang. 8? Kasama yung sexual assault. 8 yung biktima niya, baka pang siyang pa yung acts of lasciviousness case. Patong-patong to kasamang rin. Kaya nga ito walang rekomenda. Dahil nga ito nagtago na nung ginawa nga yung krimen nga sa Ilocos Sur kasamang rin. Dahil nga sa mga ginagawang mga pagtugis sa ito mga... Ito pala, hindi lang yan, statutory rape. Ha? Oo, nga kasama. Mabigat yung statutory rape, acts of lasciviousness. Wow. 8 counts ng sexual assault. Naku. Yes, kasamang rape. Kaya ito, wala na siya. Tatanda na siya. Hahaba na buhok niya. Hahaba na palbas na. Apay, manutawan na nga Manutawan na. Wala na. Di naintindihan. Ilang taon siya? Ilang taon na ba siya? 24 kasama ubing pa, bata pa. Pero kung walang piyansa, mabubulok siya sa kulungan. Iniilocano mo kasi yung mga Bulakenyo. Hindi kasi Ilocano kasi yung yung suspect. Taga Ilocos Sur. Akala ko si Tata Fed sa Ilocano din. Itatanong ko rin sana ka-Feds, anyanaga na nga Ako, di ka sabi sa'yo Ano pangalan niya? Ano nga, pangalan niya, si Santuloy, itong si alias Vic nga. Alias Vic? Awan apelido na? Wala, binigyan. Handa apelido na? Wala pa. Alias Dati mo, naintindihan na niya Ilocano. Kasama nga, pag nandun ako sa Isabela, paano pag nagkakakwentuhan kami, naintindihan ko kahit paano. Ngayon, nandito tayo sa Maynila, medyo wala na yung ikaw kasi, hindi ka kasi agaw-awid yung barangay, dapat umuwi ka sa Ilocos region para kasi, itsura mo kasi para Ilocano ka rin talagang ganun buhay yung natin na tayo lumaki ng sumasakay sa kalabaw na may hatak-hatak kasamang rin. Walang gulong yun. Walang gulong. Pasagad. Tawag namin dyan sa Ilocos, pasagad. Pasagad yung nahatak. Hinahatak ni ko tinuang, kunbaka. Minsan ito, walang kalabaw, di baka. Kasi pag maganda kasi yung kalabaw pag sa tangi.
pababa. Uy, magaling ang malakas ang nuwang, ang kalabaw, ha? Oo, malakas. Ibang-iba talaga yung kilos nila. Yan ang mode of transportation namin dati diyan sa sa Leyte nung mga dekada dekada 70. Mantakin mo ilang bundok yung inaahon saka nilulusong nung kalabaw. Lalangoy pa yan. Lumalangoy pa sa sa ilog. Tatawid ka pa lang, gusto mo Correct. Sakay ka pa niya, hindi nga lumulubog. Sabi ko sa bigat niya, yung pala pagdating sa tubigan, hindi lumulubog yung kalabaw eh. Ang lakas at may pa yan, may karga-karga pa yan sa likod. Oo. So yung balik na tayo kasama niya at naharap na ito sa kanyang nating na pusasan nga ng kanyang ng mga otoridad na din. Ito'y natunton sa kanyang kinaroroonan nga sa Malolos at wala na nga itong nagawa. At sa ngayon ay naayos na yun ng mga otoridad nga yung pagte-turn over sa kanya sa may area ito ng Bantay Municipal Police ng station sa Ilocos. Kasamang habang ito harap niya yung kanyang mga kaso at wala na. Humaaba naman yung balbas niya. Tatanda na rin siya doon. Kaya lang, siyempre, ang pagbabago, kahit nandun naman sa loob kung gusto niya magbago. Ano naman? Yun na lang, ang pagkakataon na lamang ang tadhana na lang kung talaga siya makakalaya pa sa ganitong patong na kasong kanyang kinakaharap. Binata pa, pwede naman sa pag-asawa kung gusto niya. Kesa nagaganyan pa sa ibang tao. Pudno dayta, Kapis. Ang ating report, Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas. Thank you. Agyaman kami, Apo, ka Federico Manalili. Samantala, nilinaw naman ni Officer in Charge, OOIC ng National Bureau of Investigation, Attorney Lito Magno, na wala pa silang pinadalang tauhan sa Cambodia. Sa panayam sa programang Damdamin Bayan, sinabi ni Magno na nakikipag-ugnayan lamang sila sa otoridad sa Cambodia para ma-verify kung naroon nga ang puganteng si Atong Ang. Ayon kay Magno, patuloy ang kanilang pag-iimbestiga para ma-verify at matiyak kung nakalabas na nga ba ng bansa ang pinaarestong gaming tycoon dahil sa kaso ng missing sa Bungeros. Binaberipika pa natin yan, Kuyang Lakay, pero sa katulad na aming nabanggit nung una, wala pa man tayong kumpirmasyon na siya ay talagang nakalabas na ng bansa, pero lahat naman ng impormasyon na pwede nating masundan at ma-verifika ay ating ginagawa. Yan po si NBI OIC Lito Magno. Tomorrow's News Tonight. Samantala, tuloy pa rin ang pagharap ng Makabayan Bloc ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Pebrero. Ito po ang tiniyak ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ng ACT Teachers Party List kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema. Nainiwala naman ng Makabayan na dapat panagutin si VP Sara at nanindigang may basehan daw po ang kanilang reklamo. Bukod kay Tino, mag-endorso rin ng panibagong complaint laban sa pangalawang Pangulo, sina Congresswoman Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Ilago ng Gabriela Women's Party List. Samantala, sinabi naman ni Manila Congressman Joel Chua, miyembro ng House Prosecution Panel at ng House Committee on Justice na kukunin nila ang inputs ng Makabayan bilang complainants at endorsers ng impeachment complaint. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nanindigan naman ng liderato ng Senado na kailangang palitan ang chairmanship ng Senate Committee on Foreign Relations dahil sa mga nakabinbin na mahalagang treaties at agreements. Kasabay nito'y idinin po ni Senate President Vicente Soto III na naaayon sa institutional norms ang reassignment ng komite mula kay Senator Amy Marcos at ibinigay kay Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Soto, ang malalaking komite ay dapat nasa majority at malaki ang concern dito ng mga miyembro ng mayorya sa Senado. Unang hinayaan ng pamunuan ni Senator Amy Marcos ang Foreign Relation Committee pero dahil sa anyay
pressing legislative concerns ay ipinasa na ito kay Senator Tulfo. Samantala, tiniyak naman ni Soto na bukas ang kanyang liderato sa anumang kooperasyon, gayunman ang kailangan niyang matiyak ay ang epesyente na paghawak sa mga sensitibong usapin ng foreign policy. Samantala, umabot na po sa may 31 kumpirmadong namatay sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa karagatang sakop ng Basilan. Ito po ay matapos namang ma-recover ng mga otoridad ng 2 karagdagang labi sa karagatan malapit po sa Balok-Balok Highlands sa nagpapatuloy na search and rescue operations. Magugunit ang unang naitala ng Philippine Coast Guard ng mga namatay sa 18 habang 11 pang labi ang na-recover noong Huwebes. Sa tala naman ng Philippine Coast Guard may 344 na pasahero at 27 tripulante ang sakay ng barko at hanggang sa ngayon ay nasa 316 na ang nailigtas. Nakaalerto na ang pamahalaang panlalawigan ng Sultan Kudarat dahil sa mga serya ng pagyanig sa kanilang probinsya. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit na 12,000 pamilya mula sa coastal municipalities ang kusa ng lumikas sa harap ng hindi pangkaraniwang earthquake swarm. Kabilang po sa bayan na nakaranas po ng madalas na pag-uga ang Palimbang, Lebak at Kalamansig. Nagpalabas na din ng advisory o babala ang PHIVOLCS para sa residente na nakatira sa coastal area. Nagumpisa ng mamahagi ng food assistance ang provincial government ng Sultan Kudarat para sa mga apektadong pamilya. Sa abiso po at sa bulletin ng PHIVOLCS, higit 2,000 pagyanig na ang kanilang naitala sa Sultan Kudarat. Mari naman kinukondina ng Matalam Police Station ng pamaril sa isang mag-anak sa barangay New Abra, bayan po ng Matalam sa Cotabato. Sa impormasyong hawak ng pulisya, kabilang po sa mga namatay ang apat na pawang menor de edad, habang sugatan naman ang isa pang biktima na kasalukuyang nasa ospital. Sa investigasyon ng mga otoridad, pauwi na raw po mga biktima sakay ng motor nang bigla daw po silang harangin ng mga armadong suspect at saka pinagbabaril. Panawagan ng pulisya sa publiko agad na makipag-ugnayan sa kanila para mahuli, maaresto ang mga namaril na suspect. Una namang itinanggi ng mga pulis na hindi ito kaso ng ubusan ng lahi matapos ang sunod-sunod na insidente sa bayan po ng Matalam. Pinag-iingat muli ang mga Pinoy sa Amerika mula sa inaasahang pagpasok ng winter storm. Ang advisory galing sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Pinayuhan po ang embahada ang mga Pinoy communities na tugunin ang babala ng mga otoridad at paghandaan ng matinding pag-ulan ng snow at pagbagsak ng temperatura. Kabilang po sa mga lugar na tatamaan ng winter storm ay ang Southern Mid-Atlantic area at ang Southern Palasian region. At inabisuhan din ang Philippine Embassy ang mga kababayan natin na i-monitor ang kalagayan ng panahon, gawing limitado ang paglalakbay at ingatan po ang mga importanteng dokumento tulad ng passport at IDs. Nasa 38 ang iniulat na nasawi, 10 naman mula sa New York City dahil po sa major winter storm Fern sa Eastern America. Good news sa mga mananaya ho ng loto. Simula raw sa February 1, partner, tataas na raw po ang minimum na taya. Kung dati-rati ay 20 pesos per ticket, ngayon po ay 25 pesos na. Ayon po sa PCSO, ang magiging minimum na jackpot price, ito naman, tataas na naman doon ang kanilang jackpot price. Sa 642 ay 10 milyong piso. 15 million pesos naman sa 645 Mega Lotto. 25 million pesos naman sa Super Lotto 649. Ito mga minimum lang ho ito, 45, tataas pa yan. 45 million pesos daw po ang minimum na jackpot price sa Grand Lotto 655 at 75 million pesos naman ang jackpot price minimum sa Ultra Lotto 658. But wait, there's more. Ang 4-digit na tatamaan. Diba? Dapat 6 ang kombinasyon. Pero kapag ka naka-4 ka, may 1 milyon ka. Pag 4 digits? For 4 digits. Di ba dati, magkano lang? 20,000 pesos. Sige, tara na. TNT Top News Trending Worldwide.
Samantala sa TNT Global News, pangamba sa pagkalat ng Nipah virus, pinawi po ng World Health Organization. Ibalita mo yan, Wina Pearl Hesoro. Tiniyak ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkalat ng Nipah virus mula sa India matapos makumpirma ang 2 kaso ng impeksyon sa bansa. Dahil dito, hindi rin inirekomenda ng World Health Organization ang pagpapatupad ng travel o trade restrictions. Gayunman, ilang bansa sa Asia tulad ng Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand at Vietnam ang naghigpit ng airport screening bilang pag-iingat laban sa posibleng pagkalat ng virus. Ayon sa World Health Organization, wala pang ebidensya ng mas malawak na human-to-human transmission at may kakayahan umano ang India na pigilan ang mga ganitong outbreak. Ang Nipah virus ay naipapasa sa mga fruit bat at hayop gaya ng baboy na maaari itong magdulot ng lagnat at pamamaga ng utak at may fatality rate na 40% hanggang 75%. Itinuturing naman ang Nipah virus bilang priority pathogen dahil sa mataas na bilang ng namamatay, kakulangan sa bakuna at gamot at posibilidad na ito ay mag-mutate. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mukhang hindi na-advise ngayon na bumiyahe sa ibang bansa. May isa nga akong Dahil sa sinusundan. Nipah virus. Pero hindi pala yan, airborne. Pag kumain ka lang ng karne. Oo, pero kapag yung isang infected. na-infected, Oo. ano yan, horse meat. Oh. Horse meat. Talaga. Tapos kapag nahawaan na yung isang tao, na-infect na yung tao, pwede na makahawa sa iba. By? Airborne yata eh. Hindi, ba? wala raw Hindi, airborne, wala? sabi ng DOH. Talaga? Hindi naman daw airborne. Siguro pag meron lang physical contact or baka whatever. ganun. TNT Sports and Games. Sa tibong TNT Sports, men's volleyball team ng Signal Super Spikers. Namalam na raw po sa 2026 Spikers Turf. Ating alamin sa report ni Kyle Bullas. Kyle. Naghain na ng leave of absence ang Signal Super Spikers men's volleyball team para sa nalalapit na 2026 Spikers Turf Open Conference. Sa inilabas nilang statement, nakasaad dito na pagtutuunan muna nila ng pansin ang isasagawang internal planning at strategic reassessment. Kasabay nito, nagpasalamat naman ang koponan sa kanilang mga player, coaches at mga staff. Nabuo ang team noong 2014 bilang Signal HD Spikers kung saan namayagpag sila sa men's volleyball. Mayroon din silang hawak na back-to-back championship title para sa 2024 Invitational at 2025 Open Conference. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating showbiz, Serena Dalrymple, ipinanganak na ang kanyang second baby. Alamin natin ang detalye kay Don Carlos. Isinilang na ni dating child star Serena Dalrymple ang kanyang second child daughter. Sa kanyang Instagram post na may caption 2 under 2, masaya niyang ibinahagi ang cute na 2 little daughters sa social media. Ikinasal si Serena sa asawa niyang si Thomas noong 2022 na nagkakilala sa isang dating app at nabuntis noong April 2024. Matatanda ang nag-boom ang career ng child star noong 1990s at uli siyang nakita sa telebisyon taong 2010 sa pelikulang Tanging Ina ni Ai de las Alas. Congratulations, Serena! At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Uy, sabi ni Damaso. Sino si Damaso? Hindi Padre Damaso. Si Manong, si Kuya Damaso Maranan, sabi niya, good PM po Sir Ray and Ma'am Kisses. Greet ko lang po ang aking misis. Happy birthday po. Ay, happy birthday. Melinda Silverio, salamat po. Sir and Ma'am, ay welcome po. Binabati na natin si Ma'am Melinda Silverio ng happy birthday. Ayan. Happy birthday po. And of course, sa lahat mo naman nagba-birthday sa araw na ito, bukas at sa mga susunod pa mga araw. Salamat po sa matumutok po sa ating balitan mga kaibigan. Raul Olonan from Cainta Rizal, Ivy Gutierrez, Señorico Elgarico, maging si Lloyd Sacramento,
mula sa Laguna, Santa Rosa, si Eco Moises mula po dyan sa may Pinili, hindi sa Ilocos Norte. Saan? Pinili, San Jose City, Nueva Ecija. Ayan. Binabati niya rin daw ang kanyang kabyak, si Alma Diaz Moises. At ang kanilang unika iha, si Ferds Alma Elise Diaz Moises. Haba ng pangalan. Renate de la Cruz, si Miggy Villa, at si Francisco Ramirez Garcia. Maging si Frankie, Doodle Dante. Si Evan Lang. Oh. Hi, Ma'am Evan Lang. Good Musta na po evening kayo? po. Musta na po kayo, Ma'am? Nanay Carmen, magandang gabi sa'yo. Pabati din daw si Sino? Sir Jervin, sabi ni Miss Karen Oyong. Yun. Yan. Isang Grab driver. Yeah. Yan. Ingat po sa biyahe. Mukhang kasakay nito si Miss Karen. Yes. Ingat sa biyahe. Narito na pala si Miss Karen. Baka. Di ba galing siya ng Cebu? Alvin Ongkoy. Di ba dumalo siyang sa ASEAN? TNT Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong pwersa ng DZRH News Team. Nagbibinata. Bibinata ako. Excuse me po. Ano po mga lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:03 ng gabi.